Babasahin natin tong comment ng viewer ko pero itago ko lang yung pangalan niya. Sabi niya, "Good evening Ma'am Angie. Sa lahat ng mga SSS vloggers ay ikaw lang ang napansin kong may legitimate SSS news." Ay, thank you ma'am. Thank you so much po. Ito ma'am, legitimate ba ito o fake news? Ang designated beneficiary daw ng isang namatay na SSS pensioner ay naging useless kahit wala na ang primary at secondary. At automatic closed and stop na ang pensyon ng namatay at ang member lang daw ng SSS na namatay na hindi pensioner ay pwedeng ang kanyang designated beneficiary ang makapag-file ng death claim kung wala na ang primary at secondary. Sana mapansin mo po. Okay, ganito po yung mangyayari dyan guys ha. Tandaan nyo po ito. Kapag po si pensioner ay namatay, pero buhay ang kanyang legal spouse at meron siyang below 21 years old na anak, ito po ay tinatawag nating primary beneficiary. Sila po ay magma-monthly pension. Yun po ang kanyang death claim na makukuha sa SSS. Okay? Pangalawa, kapag wala na pong legal spouse at wala ring below 21 years old na anak, automatic po na ang susunod niyang beneficiary ay ang kanyang magulang. Magulang ng member na namatay. Tinatawag po natin itong secondary beneficiary. Ang makukuha po na death claim nito ay lump sum lang. Pero depende po sa case ng namatay na pensioner. Dahil papasok po dito ang 5-year guaranteed period. Ibig sabihin, kapag si pensioner na namatay ay nag-enjoy na siya ng 5 years or more sa pagtanggap ng kanyang pensyon, si secondary beneficiary wala na pong makukuhang lump sum. Pero kung doon sa 5 years guaranteed period na yon, 2 years lang ang nagamit ni pensioner, yung natirang 3 years, yun po ang malalump sum ni secondary beneficiary. Malinaw. Ngayon, pangatlo, kapag wala ng secondary din, no? Walang primary, walang legal spouse at walang below 21 years old na anak, wala na ring magulang ang member na namatay. Susunod po natin ay ang designated beneficiary. Ang designated beneficiary guys, kung sino itong nilagay ni member sa kanyang SSS records. No? Mapa-over 21 years old na anak, kapatid, or kung sino man ang nilagay niya dito, yun po ang designated beneficiary na tatawagin. Ngayon, ang makukuha po nitong death claim ni designated beneficiary, same po sa secondary. Paano yon? Papasok po dito ang 5-year guaranteed period. Okay, lump sum kung may malalump sum pa. So same case, kung si pensioner na namatay, 2 years yung na-enjoy niya, 2 years lang yung natanggap niyang pension with SSS. Ang natirang 3 years, yun ang paghahatian ng kanyang mga designated beneficiaries. Nagigets? Kaya itong sa nag-comment, yung sabi niyo po ma'am na useless na daw, yung sa designated wala nang natatanggap, no? Siguro po dahil ang pensioner na to, matagal siyang nagpe-pension kay SSS. Kumbaga, naabot niya yung 5 years mahigit sa pagiging pensioner, guys. Tapos, nung namatay siya, wala siyang legal spouse at below 21 years old na anak. Kaya yung secondary niya o kaya yung designated niya, wala na rin pong nakukuhang death claim kay SSS. Kasi wala na pong natira doon sa 5 years. Malinaw po. Ngayon po, itong sa last na question mo, itong sabi mo na, at ang member lang daw ng SSS na namatay na hindi pensioner ay pwedeng ang kanyang designated beneficiary ang makapag-file ng death claim kung wala na ang primary at secondary. Dahil po itong member na namatay, hindi pa siya pensionado. Kumbaga, andun pa yung mga contributions niya with SSS. Kaya kung wala siyang primary, tas wala ring secondary, of course, yung designated niya, may makiklaim na lump sum po. Okay, SSS members, andoon po sa nag-comment. Sana po ay naipaliwanag ko po ito sa inyo ng maayos. That's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.